Pag-usapan natin ang kalagayan ni Colonel Grijaldo. Magtatatlong buwan na siyang nakakulong. Dahil ang una niyang, yung cite in contempt niya, if my research is right, December 12, 2024. So, December, January, February, March, so magtatatlong buwan na po. So, ang tanong, maraming nagtatanong, lumapit ba o nagsampa ba ng kaso si Colonel Grijaldo sa Supreme Court para palayain na siya? At kung nagsampa man siya, umaksyon na ba ang Supreme Court sa kasong isinampa? Ito, ang kasagutan sa tanong na yan, i-provide na ni Joey De Bebre yung post niya kagabi. Kasi maraming nagtatanong. Ito, Joey De Bebre, question, did he file a case in Supreme Court? Answer, yes. House of Representatives was asked to explain on or before March 25. So, to me, this is good news. Ngayon ko lang po nalaman na nagsampa na ng kaso si Colonel Grijaldo sa Supreme Court at inaksyonan na. Hindi po lahat ng dumudulog sa Korte Suprema ay inaaksyonan kaagad ng Supreme Court. So, dinidetermine ng Supreme Court yung relevance o yung gravity of the offense o yung reklamo. So, the fact na I hope na tama itong ipinablis ni Joey De Bebre, na magaling pong mag-research si Joey De Bebre. Isa siya sa Noisy 37. So, saluduhan natin. Pasalamat tayo kay Madam Joey De Bebre. So, Supreme Court, yes, umaksyon na ang House of Representatives, especially yung Quadcom. They were asked to explain o mag-comment sa petition. Hindi ko alam din kung anong petition for certiorari ba ito o ano. So, March 25. Ano ba ngayon? March 9 pa lang. So, hintayin natin ang sagot ng House of Representatives, and after that, I don't know kung may oral arguments ba o ano. So, ibig sabihin, may pag-asa si Colonel Grijaldo dahil gumagalaw na ang Supreme Court. Kasi kung walang galaw ang Supreme Court, nako, matagal pang makulong si Colonel Grijaldo. Sa ngayon, naka-recess ang Kamara. Kung maawa man ang Quadcom at gusto nilang i-release na si Colonel Grijaldo, kailangan ng aksyonan nito sa session. June 2 pa. June 2 pa ang pagbabalik ng session. So matagal pa, March, April, May, June, mga 3 buwan pa siya dyan sa kulungan. So, ulitin ko, good news po ito na umaksyon na ang Supreme Court sa kasong isinampa ni Colonel Grijaldo laban sa Quadcom kung bakit ikinulong siya ng ganon katagal. Okay, so, wala man siyang kaso. Okay? Police officer pa rin siya, nasa active service pa rin siya, wala siyang kaso bilang pagkapulis. Yung sweldo niya, dapat nandyan pa rin, sumusweldo siya, winoy withhold lang. Hindi lang nire-release ang kanyang sweldo. So, ilang buwan na, 3 buwan na siyang walang sweldo. Kaya, salamat kay Joey De Bebre dahil yung post niya kagabi, nanawagan siya sa netizens na kung pwedeng magpadala ng kahit magkano voluntary contribution sa pamilya. At nakakatuwa po, ang dami pong nag-response mula nung nag-post si Joey De Bebre. Nagbigay siya ng 2 GCash number. Yung isang GCash number napuno kaagad. Pag-usapan natin ngayon ang pagbuhos ng suporta ng taong bayan
sa pamilya ni Colonel Hector Grijaldo. Okay? So, si Joey De Bebre, nag-post siya kagabi, ito 14 hours ago na. Nanawagan siya ng tulong para sa pamilya. Basahin ko lang yung post niya, na-vlog ko na ito kagabi, but basahin ko ulit. Sabi niya, nag-request si Colonel Grijaldo ng forlo. Pasensya na kayo dito sa aking mga apo. That's enough, ha? Sige na, go there now and play. Okay, go there now. Go now. Nag-request si Colonel Grijaldo ng forlo para madalaw ang kanyang mother-in-law na nakomatos. Hindi siya pinayagan. Yung sweldo ni Colonel Grijaldo na ipinakiusap sa Senado at nilaban ni Senator Bato, hanggang ngayon ayaw pa ring i-release. Pasko, bagong taon, birthday, Valentine's, wala. May cost po talagang lumaban sa tama. Let us make sure Colonel Grijaldo is not fighting alone. Please send your love and support directly to Colonel Grijaldo's family. Sa ito, may inano siya na GCash. Cyril Grijaldo, 0943-134-9237. Loricel Grijaldo, 0956-820-1088. Okay. So ako, nung nabasa ko ito, sinabihan ko kaagad yung tagahawak ng ating sweldo, pwede ka magpadala ka ng amount. Okay. So, nagpadala ka agad kagabi, kailang hindi ito yung unang pinadalhan. Ito mabasa. Yan. 0943-134-9237. Cyril G. Cyril. Okay. Nako, hindi makalusot yung padala. Only to find out, nung binasa ko ang comments dito sa post ni Joey, napuno na, naabot na yung load limit. Ibig sabihin, ang daming nagpadala ng suporta. So, nung nalaman kong hindi na ako makapadala dito, pwede nyong i-take note na rin para habang nakakulong pa si Colonel Grijaldo, yung gustong magpadala, bisa, kahit kaunti-kaunti lang. Yan o. Maki-take note. Cyril G. Okay. So, nagpadala ko dito sa pangalawa. Saan yung pangalawa? I'm sorry na nabaliktad na. No. Yan. Ito. 0956-820-1088. Loricel G. So, kagabi, nakapadala ko dito, but I'm sure, sa dami na nagpapadala, by this time, puno na rin ang load limit. Kaya ako, nakakatuwa po yung bayanihan spirit ng mga tao na nagmamahal sa katotohanan. At mayroong message. Merong message yung asawa ni Colonel Grijaldo dito. Basahin ko lang yung mga comments. Sabi ng yung Mrs. Ito. Cyril Grijaldo, 0943-134-9237. Exceeded na ang limit. Good news na madaming nagsesend ng tulong. Loricel Grijaldo, pwede pa po maka-receive ito. So, kaya nakapadala ko dito sa Loricel Grijaldo. But I believe ngayon wala na. But it does not mean na hindi na tayo magpadala. Ako, I made it a point na habang nasa loob pa ng kulungan si Colonel Grijaldo, mag-send ako ng regular support sa pamilya. Kasi kawawa ang pamilya. Nasaan na yung... Basta mayroong sabi ni Mrs. Grijaldo na, Joey, ipaabot mo ang aking taos-pusong pasasalamat
sa mga taong nagpadala ng financial support. Kaya ito po ang pakikipaglaban para sa katotohanan. Okay, ang background ni Colonel Grijaldo, pag-alaman ko, isa siyang matinong opisyal ng PNP. Si Mr. J. Sonsa, kapit bahay o the same barangay lang ata sila sa ano bang lugar dito sa Davao del Sur, makilala o nakalimutan ko na. Ano daw ito? Simpleng tao lang, galing sa pobreng pamilya, nag-aral, nakagraduate sa PNP, kaya naging opisyal. Ang kanyang hangarin is just live a simple lifestyle at kahit magtanim na lang daw siya ng kamuti pag-retire. Ganon siya. So, napakasimpleng tao. At ngayon, yun na. Dahil sa isiniwalat niya yung nangyari, alam niyo na, yung nangyari kina Congressman Abante at Congressman Dan Fernandez, yung pagsalitain siya na ayaw naman niyang magsalita tungkol sa pahayag ni Colonel, sino na ba yung babae na, no? Kalimutan ko na, oh. Nung isiniwalat niyang katotohanan, ito na ang price to pay. So, tama si Joey Dibibre o Joey Cruz, sabi niya, huwag nating pabayaan na si Colonel Grijaldo lang ang lumalabang mag-isa. Prayers, ito, financial support, malaking bagay na yan. Ito, magbasa lang ako sa comments. Gairo Press, sabi niya, ito ang tunay na hero. Sinakripisyo niya ang lahat para ipaglaban ang tama. Salute to you, Colonel. God bless you and your family. Cute Golden Tiger. Ganyan ang tunay na PNP officer. My salute to you, sir, officer and gentlemen.